pakamatay si Pepsi, nagulat ako nung pakamatay siya. Marami kasing problema yun. Love life daw ang isa sa mga dahilan. Alright mga kayamies, isa sa mga kasamahan dati ni Pepsi Paloma na si Gil Herrero nagsalita na mga kayamies regarding dito sa issue ng pagbabalik na naman ng issue kay Pepsi Paloma dahil nga sa trailer ng pelikula ni Direk Daryl Yap, ang The Rapist of Pepsi Paloma. Mga kayamies, napanood niya na yung video ng itong ang trailer na ito. At kilalanin muna natin kung sino itong si Gil Herrero. Noong panahon na yon, 1980s, si Gil Herrero ang binansagang The Betamax King. Kasi sa mga Bond movies ay sikat na sikat siya mga kayamies noong mga panahon na yon. Ayun din mga kayamies, no, isa sa mga roles niya rin dito sa pertaining dito sa kaso ni Pepsi Paloma ay bukod siya sa isa sa mga sabihin nating parang driver bodyguard ni Pepsi Paloma. Noong mga panahon na yun kasi, nandun din siya sa paghahain nila ng kaso laban kina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey regarding nga dito sa rape case na ito. At doon mga kayamies, kasama rin nila si Guada Guarin na isa ring sa mga nagsampa ng kaso laban nga sa tatlong individual. Si Pepsi Paloma rin at si Gil Herrero, nagkasama rin sila sa isang pelikula na entitled ng The Victim. Actually mga kayamies, isa sa mga komento rito ni Gil Herrero, ayaw niya talagang isa pelikula tong buhay nga ni Pepsi Paloma. Kasi matagal nang namayapa yung tao, guguluhin pa. No? At saka maraming kontrobersya kasi itong buhay ni Pepsi Paloma. Dahil nga sa pagkakamatay niya, umikot ang espekulasyon na posible ngang possible na merong nang ginawang masama. Sila Vic Soto, Joey De Leon at ang namayapang si Richie De Horsey. So basahin natin yung kanyang sinabi. Yung take niya regarding dito sa trailer ng The Rapist of Pepsi Paloma. So ito, babasahin natin mga kayamies. Sabi niya rito, courtesy ito sa pep.ph. Sabi niya rito, alam mo, gusto ko talaga natahimik. Pero ngayon, kung ikaw ang nag-interview sa akin, okay lang sa akin na gawin ang pelikula ni Pepsi. Pero sa totoo lang, ayokong makialam kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Masalimuot kasi, saka nananahimik na si Pepsi. Actually, nanggigigil siyang magsalita na, gusto niya nang magsalita. Pero mga kayamies, pinigilan lang siya ng kanyang mga anak na sabi ng kanyang mga anak ay tumahimik na lang siya regarding nga dito sa issue na to kasi baka nga madamay siya. Pinigil ako ng mga anak ko. Sabi nila, Daddy, tahimik ka na. Huwag ka nang makialam. Baka madamay ka pa. Ito rin mga kayamies, no? Dito rin sa, sinabi niya rin dito sa pep.ph, pinunan niya rin dito yung pagkakasama kay Charito Solis. Kasi si Charito Solis pala ay nakasama lang nila ito dun sa The Naked Island. So ito yung sinabi niya, take niya ng paglalagay sa eksena dito kay Charito Solis. Babasahin ko rin. Saka hindi naman kasali si Charito Solis. Kumbaga, parang si Charito Solis, ginagamit nila kasi nakasama ni Charito sina Pepsi at Coca Nicolas sa pelikula. So yung pelikulang tinutukoy dito ay yung The Naked Island. And then pinagpatuloy niya pa, sabi niya, pero dapat hindi kasama si Charito. Wala siya dapat sa pelikula, kaya mali yung teaser. Ito pa sabi niya, no? Tungkol naman kay Pepsi Paloma. Sabi niya rito, si Pepsi, napakabait na bata, masayahin, saka kapag nag-smile siya, malapit sa tao. Very cute ang mukha niya. Parang ako ang driver bodyguard noon ni Pepsi. Hatid sundo ko siya sa mga tapings. Saka nung nagkaroon ng mga kaso. Ako pa nga naghahatid kina Pepsi at Guarin sa taping noon ng School Bukol sa broadcast series. Kasi dati silang tumutuloy sa bahay ni Ray De La Cruz sa Quiapo. So yung School Bukol mga kayamies, sa mga Gen Zs at sa mga millennials na hindi nakakalam, ang School Bukol ay ito yung sikat na palabas noong 1970s at 80s. So tumakbo to ng 10 years. No? At yung mga characters doon ay si Tito, Vic and Joey at saka si Richie De Horsey. And then dito rin mga kayamies, no, sinabi rin dito pala, no, kinwento niya rin na si Ray De La Cruz pala, humingi pala siya dati ng tulong kay Juan Ponce Enrile. Noong mga panahon na yon, siya ay yung defense minister kasi panahon to ng mga Marcos. Ano? Defense minister siya noon kasi di umano kamag-anak niya. And then isa sa mga naging lawyers dito, nila Pepsi Paloma ay si Attorney Rene Cayetano. So ito ay tatay nila Senator Pia Cayetano. Sinabi ni Gil Herrero, nung nagkaroon ng kaso, nag-witness ako sa Quezon City Regional Trial Court kay Fiscal Apostol noong nabubuhay pa. Kinausap ako ni Attorney Rene Cayetano at Attorney Lorna Capunan kasi may pelikula kami noon ni na Pepsi at Mirna Castillo, yung Brown Emanuel. Pinalalabas ng kabilang kampo, si Pepsi raw yung dinadali ko sa isang eksena, parang pinalalabas na prostitute siya. Hindi si Pepsi yun. Ibang babae na extra. So, ito yung pinaka-remarkable para sa akin na sinabi niya rito. No? Sabi niya rito, ito yung huling sinabi niya rito sa ano na to, article na to ng Pep.ph ay ito, no? Sabi niya, sa totoo lang, hindi naman na-rape si Pepsi. Yon ang opinion ko. So sa kanya, para sa kanya, hindi talaga siya na-rape. Tatlong individual na to na si Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. So ayun mga kayamies, no, panibagong testimonya na naman. No? So meron na tayong tatlong testimonya na nagsasabi mga kayamies na
hindi totoong na-rape itong si Pepsi Paloma. No? So, sino pa kaya ang mga magsasalita, mga personalidad na magsasabi at magpapatunay na posibleng hindi nga na-rape itong si Pepsi Paloma? So, meron na tayong mga nagsalita. Una si Coca Nicolas, no? Pangalawa si Dinky Dun na namayapa na. At yung pangatlo ay ito si Gil Herrero. So abangan natin mga kayamis ang malupit na pelikula na ito ni Direk Daryl Yap. Ako inaabangan ko na rin sa totoo lang mga kayamis. No? Kasi mga kayamis, sa totoo lang, fan ako ng mga pelikula ni Daryl Yap. Tingnan natin, no? Posible may mga panibago pang mga revelasyon na lalabas sa mga susunod na araw dahil nga dito sa teaser na malupit ng The Rape of Pepsi Paloma. Yun muna mga kayamis at habang titising niyo lahat. Bye-bye!